para bang kung gaano kait ang panahon, parang na-absorb na ng araw yung lahat ng energy nyo. Parang wala kayong lakas. Isa nga palakbak dyan. Ayan. Parang hindi kayo masaya. Ano? Tingin mo katabi mo. Masaya ba yung katabi mo? Yan. Tingin mo yung katabi mo ulit. Eye to eye. In love ba yan? In love? In love? Wow, meron ayaw magtingin nandito. Nahihiyaw tumingin. Okay, so anyway, grabe ano, May na. Wow, ilang buwan na lang. Sisilip na. Grabe. Bilis ng panahon, tama? Para bang kailan lang, bata pa tayo, ngayon, nagkakaedad na. Ngayon, nararamdaman ko na yung pagiging edad ko, pagiging edad ko. Nagkakaroon ako ng frozen shoulder, okay? And also, marami din nagkakasakit ngayon dahil sa panahon. Si Ate Abby nyo may sakit ng ulo, hindi makabangon. So, ako yung naging nagluto kanina ng pagkain. Masarap naman, okay? Prito, syempre. Pati yung kanin, naging fried rice na rin. So, anyway, masarap naman. Sabi ni JD, pwede na. Okay. So, and also, wala rito, pakiramdam ko na nag-rupture na yung iba nagpahinga. At grabe. Sino dito, ako hindi ko na alam ano itsura ng ulan. Okay, sa sobrang init. Nako, guys, sa mga nandito, ako inom kayo lagi ng tubig dahil nakarang araw, ako po ay nagkasakit. Hindi ko alam nagkasakit ako. Umabot po ako ng 38.9. Okay, na hindi ko alam. Kaya pala ang init ng pakiramdam ko. Naranasan niyo ba yun? Ang init na nga ng panahon, yung electric fan, mainit na rin yung buga. Yung pakiramdam ko, sobrang init. And then sabi ko, init na init ako. Okay? Kahit na tumutok na ako sa aircon, init pa rin ang pakiramdam ko. Sabi niya, nilalagnat ka na. Okay? So, and again, sabi ko, wow, Lord, thank you na this to over agad. Baka ma-heat stroke tayo. Guys, sino katabi mo, tubig, wala mo ng soft drinks. Mahilig ako sa kape, pero iwas mo sa kape ngayon lalo na sa panahon natin ngayon, Inom kayo ng buko, tubig, make sure na nakaka2 litro kayo a day. Okay ba 'yon? Okay ba 'yon? Tama na bisyo, okay? Sabi, tama na bisyo, joke lang. Okay, nakakatuwa tong series natin about Elisha. Now, sino dito kilala si Elisha? Saan matatagpuan si Elisha? Sa New Testament or sa Old Testament? Okay? Actually, si Elisha ay nasa Old Testament at isa siya sa kilalang prophet. Okay? Great prophet actually, beside kay Jesus Christ, si Elisha ang pinakamaraming miracle na ginawa. Okay? Dahil, isipin niyo ito baka iba sa inyo confused about Elijah and Elisha. Si Elijah ang mentor ni Elisha. Okay? At alam nyo ba, si Elisha ay hindi anak ng priest or wala man lang katungkulan yung kanyang mga magulang. Siya ay simpleng, ordinaryong tao lang na kagaya natin. Okay? Walang special about Elisha. But because, alam niyo po ba, sa lahat ng prophet, sa lahat ng mga mini-mentor ng mga prophet noon, si Elisha lang ang nagsabi na humingi ng double portion ng anointing kay Elijah. Okay? Siya lang humingi ng gano'n. Gusto ko, Lord, i-double anoint mo ko compared to Elijah. Ang ganda nito, mga kapatid, kasi sa ridiculous faith, why do you think it's ridiculous? Pag when you say ridiculous, negative, positive. Actually, negative. Kasi ridiculous means nakakatawa, hindi ka mangha, para bang kagulat-gulat, okay? Pero yung mga expressions ngayon, pag sabi, it's ridiculous, pwedeng gawing positive, okay? But, church, look at me. That's why ang series natin ngayon is a tale of a ridiculous faith because ang tingin ng mundo sa atin is nakakatawa yung mga commitment na ginagawa ng isang Kristiyano. Okay ba yun? Like for me, ako ay seaman, graduate ng seaman, katawa-tawa sa iba kung bakit ako nagpastor. Okay ba yun? Para ba hindi nila lubos akalain sa dami ng pinaghirapan ko nung college, sa dami ng binayaran kong teacher? So, okay lang.
Okay? Para lang makagraduate. Ano? Sa ilang oras kong pag-aaral ng pagiging isang seaman, and then ipagpapalit ko lang sa isang pagiging pastor na hindi naman, kasama sa pinaka-elite, okay, na tawag o paningin sa mundong ito ng achievements. Okay ba yan? That's why it's ridiculous. That's why sabi ng Papa ko nun, John, sabi, bakit ka nagpastor? Magugutom pamilya mo, di ba? Hindi ka aasenso. Akala ko ba gusto mo maging tulad ng mga tito mo, okay, na mga kapitan. Kasi nga yun ang goal ko maging isang kapitan. Pero bakit mo pinagpalit sa pagiging isang pastor? Bakit mo pinagpapalit yung sweldo mo nakatiting kumpara sa makukuha mo bilang isang seaman? Okay po ba yan? Ay, naku, kung nagseaman lang ako ngayon, baka hindi lang si AJ ang panganay ko. Marami. It's like, di ba? Ganun na lang. Grabe, So anyway, ang nakakatuwa, mga church, listen to me, that's why kayo, hindi maintindihan ng mga tao sa mundo, bakit ganun tayo, yung obedience natin sa Panginoon, ganun tayo ka-committed. Even yung mga disciples noon, they are willing to die sa kanilang faith. But it's ridiculous. Para bang sino ba yung sinusundan nyo? Sino ba yung Diyos ninyo? Bakit ganyan kayo ka-committed? And yet, some Christians, they are calling themselves Christians, pero hindi kilala dun sa workplace nila or sa surroundings nila. Now, kaibigan, once na tayo ay sumunod o tinanggap si Jesus Christ as our Lord and Savior. Nako kaibigan, wala nang part-time Christian. Okay ba yan? Dapat lahat tayo is 100% full-time Christians. Okay ba yan? Tingnan mo katabi mo. Full-time ba yan? O half-time? Half-time, Basketball lang, okay? So, talo ng Denver nakaraan. But anyway, okay? So, church, ridiculous commitment, ridiculous faith. May question, habang pinag-aralan ko to, kamusta kaya ang faith ko ngayon? Is it ridiculously nag-grow, may progress, or nagiging plateau? Okay? May kilala ba kayong Kristiyano? Ang tagal-tagal ng Kristiyano, pero plateau. Alam mo yung plateau? Hindi nagbabago, hindi nag-grow, hanggang ngayon ganyan pa rin mag-isip. Ang sarap batukan, That's why our topic for today is get your call on. Ridiculous commitment. Now, if you read in 1 Kings chapter 19, verse 21, so Elijah went from there and found Elisha, son of Shaphat. Babasahin ko na ito, mamaya himay-himay natin. He was plowing with 12 yoke of oxen, and he himself was driving the 12 pair. Elijah went up to him and threw his cloak around him. Elisha then left his oxen and ran after Elijah. Let me kiss my father and mother goodbye, he said, and then I will come with you. Go back, Elijah replied. What have I done to you? So Elisha left him and went back to took his yoke of oxen and slaughtered them. He burned the plow equipment to cook the meat and gave it to the people, and they ate. Then he set out to follow Elijah and become his what? His servant. Now, church, do you remember this topic? Yes or no? Di nyo ba alam naging series na natin to sa Makati? Okay? Hindi ko alam, nakalimutan ko yung pangalan ng lugar. Makapeps ka. Okay? Basta yon, basta may ka. Okay? Doon tayo. Ito ay na-series na natin. No, wala bang ka? Okay, makapes. Pa. Okay, basta doon. So may barangay Tanod. Okay? Ay, sa barangay hall. Okay, ng Sembo. Anyway, nakakatuwa kasi, Pastor John, bakit natin kailangan iulit? Because nakakatuwa kasi, dapat i-remind tayo ng i-remind. Alam mo yung mga kings, even Solomon and David, alam niyo ba nalimutan nila na bawal sa isang king ang maraming asawa? At kasama yan sa law. Pero hindi nila sinunod. Because wala halos nagre-remind sa kanila. Okay ba yun? That is why, ngayong umaga, i-remind ulit tayo ng Diyos yung ating commitment, yung ating faith
na dapat natin ipakita at makita ng ibang tao. Now, this time, si Elisha, anong trabaho ni Elisha was? He was what? He was a farmer. Okay? If you read in 1 King 19, sabi niya, I was plowing with 12 yoke of oxen, and he himself, okay, was driving the 12 pair. Now, Elisha, now think sa akin for how many years ang trabaho niya is mag-farm. Alam mo nakakatuwa dito kay Elisha? He was faithful sa trabaho niya for how many years. Hindi siya nagreklamo at binibigay niya yung best sa pagpa-farm. Okay, sino ito nakakita ng farmer? Di ba? Isipin mo, ano ang scenery ang nakikita mo pag ikaw nagpa-farm? Mainit, okay? Scenery. Ano nakikita mo? Ikaw, Jex, ano nakikita mo? Pag ikaw ay sumusunod sa kalabaw o baka, di ba wala ka ng ibang makita for how many years yung puwet ng baka? Yun lang nakikita mo. Yung matigas na lupa, yun ang scenery mo araw-araw. Sino minsan nakakapagod sa trabaho mo, nagsasawa, taas ang kamay? Yes, nagsasawa, di ba? Yung bang ayaw mo na kaya nga, pag may nakita kang bagong bang sweldo, mataas ang sweldo, nililipat ka, taas ang kamay. Okay? Now, church, tip lang to, tip. Maganda to, nag-usap ng kapatid ko kagabi. Sabi niya, kuya, alam mo, na-realize ko sa ilang taong kong trabaho, hindi pala dapat ako titingin sa sweldo ng isang company. Dapat ang titingnan ko kung ano yung magiging benefit ko doon sa company na yan. Nakita niya daw, yung asawa niya, yung nakita niya yung asawa niya, at yung kapatid ng asawa niya, hindi ko alam tawag doon eh. Asawa niya, yung kapatid ng asawa niya, hindi ko alam tawag ng bayaw, magbayaw ba yan? Basta sister-in-law, okay? Sa Tagalog, hindi ko alam. Basta hipag ba yan? Minsan, sabi ko kay Jessica, binanba kita. Okay, anyway, sabi niya, kuya, sabi niya, alam nyo, pag nagtrabaho ka doon sa government, maliit ang sweldo pero napakalaki ng benefit. Sobra. Sabi niya, kaya ngayon, hindi ako magtatrabaho sa sweldo, kundi sa benefit. Okay? Now, kaibigan, sa business side naman, okay lang ba tip ko sa inyo? Alam niyo ba, mas malaki pag naging CEO ka daw isang company, malaki ang sweldo? Yes. Alam mo, mas malaki ang kikitain mo pag ikaw ay investor. Hindi kayong hindi kayong empleyado. Kung meron kayong business anyway, mag-invest ka. Huwag kang maging empleyado. Okay ba yun? Balik kay Elisha. Okay? For how many years? Si Elisha ay hindi nagre-reklamo, ibinibigay ang best sa pagpa-plow. Every day, every years, okay? Every time na lang nang ginagawa ng Diyos, yun ang trabaho niya is mag-farm. Pero wala siyang reklamo. And then when Elijah, in 1 King 19, verse 19, sabi doon, Elijah went up to him and threw his cloak around him. Ibig sabihin ng cloak, okay ba yun? Ito yung parang damit, maybe made of balat ng hayop. Ito yung nagko-cover sa tao pag ikaw ay nilalamig at merong mga suot nila noon. Okay? Now, church, tingin sa akin nung binigay ni Elijah yung cloak kay Elisha, yung nagko-cover kay Elijah, okay, yun na rin ang nagko-cover kay Elisha. Now, church, listen to me, tingin sa akin. Nung tinanggap natin yung salvations, yung grace ng Diyos, alam ba tayo na yung kanyang worker ngayon? Okay ba yun? Ikaw na mismo yung gagamitin ng Diyos sa kanyang napakalang ganda o napakalaking ministry. Ang problema, hindi natin tinatanggap yung buong responsibility. Yung faith natin is napakababa. Kasi nga, hindi na priority ang Diyos actually. Kasi kung nagiging priority ang Diyos, dapat makikita yan sa buhay ng pamilya mo. Sa relationship with your sons and daughters. Lalo na sa mga parents ninyo kung meron kayong parents. Okay ba yun? And also, pag ikaw 100% committed sa Panginoon, makikita din yan sa trabaho mo. Sa mga taong nasa paligid mo. Okay ba yun? Nung sinabi ni Elijah, okay, ikaw na yung magiging disciple ko, magiging student ko, alam mo, si Elisha ay naku, grabe. Pag sinabi niyang, yes, I will follow you 100%,
yung kanyang pagsunod. That's why there are two principles of ridiculous commitment. Number one, sabi doon, you don't have to understand fully to obey immediately. Nung sinabi ni Elijah kay Elisha, ikaw na ang magiging kasunod ko, sinabi ba ni Elisha, okay, wait, I will pray. Pag-pray ko muna. Okay ba yun? Sino to minsan na nagsabing, oy, nilapitan kayo ng isang pastor o ng isang leader, gawin mo to. And then ang sagot mo, pag-pray ko muna. Okay? Tapos ginawa ni Elisha, if you read this, in verse na to, sabi niya in 1 Kings 19:20, Elisha then left his oxen and ran after Elijah. Let me kiss my father and mother goodbye, he said, and then I will come with you. Nakuha nyo? Nung tinawag ni Elijah si Elisha, sige, sunod ako, magpapaalam lang ako. Mga kapatid, now church, alam mo ako yung isang pastor na mahilig sa mga strategies, mahilig sa plano. Alam mo ba, noong unang pa, dami kong plano. Minsan, pinuputol ko na. Kung ano lang yung ibibigay sa amin ni Lord ngayon ng for 3 months, 6 months, yun ang gagawin kong strategy or plano. Or yung timeline na ginagawa. Alam mo kaibigan, makinig kayo sa akin ha, si Elisha, walang plano. Okay? Hindi nagsabi, teka lang, ipagpipray ko yan. Maybe hindi niya sinabi ngayon, hindi niya sinabi kay Elijah, hindi pa ako ready. Di ba? Pastor, hindi ako, palagay ko, hindi ako para dyan. Ipagpaliban mo muna sa kana, iluluhod ko muna. Actually, si Elisha wala. Kaya nga maraming Kristyano, bato-bato sa langit, hindi ko maintindihan pag ang Diyos na ang nakiusap sa kanila, lagi nilang pinag-iisipan. Tama? Tahimik. Bato-bato sa langit, tamaan, huwag magalit. Alam mo, minsan, tinanong ko yung sarili ko habang nag-aaral ko, Lord, pag ako pag humingi ako something sa inyo, kung sinagot nyo agad, teka lang, ipag-pray ko din. Kung ibibigay ko ba sa inyo o hindi. Pag-iisipan ko mabuti. Di ba? Yun si Elisha, sumunod. Sa inyo, Lord, teka lang. Sabi Elijah, teka lang. Iiwan ko na yung mga oxen ko, papaalam sa magulang ko, di susunod ako sa inyo. Alam mo kaibigan, tingin sa akin, maybe, some of us, ang kailangan natin is yung trust sa Panginoon na, Lord, susunod ako sa iyo. Nag-o-obey ako because nagtitiwala ako sa inyo. Sino dito minsan nang gusto mo na ng details? Taas ang kamay, details. Na bang bago ka sumunod, Lord, pakita mo sa akin yung plano, yung details, taas ang kamay. Taas. Yes. Ako lang ba? Yes. Sila Jexel, sila Mariel. Pag sinabi kong Maying, pwede ka bang mag-head of Jexel? Pwede ka bang magpastor? Teka lang. Di ko alam yung plano. Hindi ko pa already. Halimbawa, sasabihin ni Jexel, ano? Pero hindi ko sinabi magpapastor si Jexel. Hindi lahat ng tinatawag is magiging pastor, okay? Kasi kung lahat tayo pastor, wala lang member. But anyway, now church, minsan, maybe pag sinabi Pastor John, gusto ko ng campus ministry. Bigyan mo ng plano in details. Ganun din tayo minsan, Lord, give me details. Nung sinabi ko sa Panginoon, Lord God, nung before ako mag-commit sa inyo, bigyan mo ako ng details. Gusto ko makita ko yung plano mo. Kasi baka balang araw, pagsisihan ko yung oo ko sa inyo. Nag-gets nyo ako? Na minsan, Lord, baka mag-fail ako. Okay, baka Lord, baka minsan yung mga anak ko magmanlimos sa kalsada. Baka Lord, minsan yung anak ko, alam mo yon, may bang maging kawawa sa lahat. And then Lord, yung nakikita ko sa ibang pastor, mukha silang kawawa. Naranasan nyo ba yon? Nung tinawag ko, John, masyado kang pogi, di ba? Doon ka na lang, dito ka na lang sa ministry. Bagay ka dito. Kasi lahat ng kinukuha ko, gwapo. Hindi ka doon, ano? Sabi ko, Lord, teka lang. Hindi ko alam. Ang dami kong prayer. Ang dami kong mga verse, remember that? Sabi ko, Lord, paano na? And then nag-open ko Jeremiah 29:11, the plans for you, di ba? Declares the Lord. May plano. And then the following day, Lord, paano yung mga pagkain ng anak ko? Do not worry. The following day, na-open ko yung Matthew 6. Do not worry. Kasi lahat ng needs mo, provided na. Okay ba yun? And then yet, later on, sabi John, gusto mo ba ng detail? Alam mo, pag pinakita siguro sa akin ni Lord yung details, o yung plano niya mismo, yung kanyang timeline, baka balang araw hindi na ako magpapakita sa kanya. Naranasan niyo ba? May mga ganyan ba kayong kilala? Pwede ba kayo mag-mentor? Maging disciple? Yes. Then next week, di na nagpakita. Kasi natakot.
Si Elisha actually hindi. No? Good thing na lang, tinigil ko ni pagbabasa kasi baka pagbasa ko next time, sa dami kong tanong na, Lord, bakit? Paano? Baka makita ko pagbukas ko and Judas hung himself. Mahirap na. Okay? So tinigil ko na, sige Lord, sunod ako sa inyo. Okay? Ito yung gagawin ko. Pero, meron akong question, Lord, pero maraming tao ang magagalit. Lalo na yung magulang ko. Dahil hindi nila maintindihan. Sabi niya sa akin, basta sunod ka lang. Okay? Okay, kaibigan. That's why yung kanta kanina, gustong-gusto ko na yon. Kasi nga, never once, sabi doon, never once did I walk alone, di ba? Never once. Never once na finail ako ng Diyos. Never once na nakita ko yung pag-iwan sa akin ng Panginoon. Actually, never. Kahit hanggang ngayon. And for me, church, tingin sa akin ang pinaka-best testimony sa akin, yung year 2020. Yung hindi kong makakalimutan na hindi kami pinabayaan ng Diyos sa laki ng overhead namin na ginagastos namin. Alam mo, hanggang ngayon, hindi kami pinabayaan ng Panginoon. No, kaibigan, hindi mo kailangan ng details. Hindi mo kailangan kung ano yung gusto mo makita sa future. Hindi mo kailangan pang i-ready ang sarili mo. Pag ikaw tinawag, say, yes, Lord, yes, Lord. Alam mo, kabataan, mga church, nakakatuwa, especially, itong church natin, this coming November, Coron. Mission to Coron. Lahat naglabas ng pera. Lahat maglalabas ng pera. At maglalabas pa ng pera. Amen ba yun? Parang ayaw sumunod. Amen. Okay? By faith. Ano? Nakakatuwa. Itong church natin, napakaliit. Pero magkakaroon tayo ng Envision 2.0 sa Coron. Hindi lang para magbakasyon, kasama yung bakasyon, also maging blessing doon sa Coron. Nung nandun kami sa Coron, John, balik ka dito, bumalik ka, hindi lang para mag-enjoy, kundi magsama ka ng mga taong same mission. Mayroong same puso. At naniniwala ko yung mga taong sasama ngayon sa Coron, na which is nakabook na, yan yung mga taong gagamitin ng Diyos sa napakalaking paraan sa church ng Coron. Excited ba kayo? Wala po napakad dyan ng Panginoon. Maybe someday, hindi ko alam ang mangyayari at meron pang isang grupo na sasama sa atin sa Coron na hindi naman taga-Sutret at gusto niyo matumulong sa mission natin doon, nag-conduct ng couples para sa mga couples para sa mga pastor and sa mga layman or sa mga leaders na nandun. And willing din silang magbigay. No, kaibigan, hindi mo kailangan maging mayaman. Sunod ka lang at i-provide ng Diyos yung ating pangangailangan. Amen ba yun? Grabe, sunod ka lang, huwag kang matakot. Dahil ang Diyos natin nasa future na. Amen? Pag sinabi niyang move forward or step up, mag-trust ka ng first step lang, 1 step, 2 step, at kung bahala sa fourth, hanggang sa last steps mo, I am with you. Okay ba ba yun? Okay, bigan, hindi ko alam, hindi ko man sinabing iwan nyo lahat ang trabaho nyo. Hindi ko rin sinabing iwan nyo lahat yung mga dapat yung iiwan. Ang iiwan natin, now church, look at me, the moment na tayo ay 100% susunod sa Panginoon, ang iiwan natin like Elisha, okay, yung pride, yung fear, yung worries sa buhay natin, na minsan yung ating pangarap is let go natin at hayaan natin ang Diyos ang magpalit o mag-fulfill ng ating dreams. Are we clear? Gusto ko maging pastor. Gusto ko ang pinakapangarap ko ay umikot sa buong mundo. Okay? Pero alam mo, nakakatuwa, ang Diyos nag-fulfill niyan sa kanyang paraan. Gusto ko maging kapitan, binigay niya ako ng napakalaking barko. Kasama kayo doon. Amen ba yun? Kaibigan, hindi ko alam kung ano yung gusto niyo sa buhay niyo, pero hayaan niyo ang Diyos ang kumilos niyan. Ridiculous commitment. Ridiculous faith. Huwag na huwag kayong magbase sa laman ng bulsa nyo. Magbase kayo sa laki ng Diyos ninyo. Amen? Amen?
Dahil ang Diyos natin, hindi tayo pahabayaan, hindi ka iiwan. Mga kapatid, kung merong pinapagawa sa inyo ang Diyos, sana huwag kinang pag-isipan pa. Alam ko merong specific na pinapagawa sa iyo ang Diyos. Pero kailangan mo mag-sacrifice ng time at ng effort. That's why next week, one of my favorite topic, yung digging the ditches. Ay, naku kaibigan, bakit mo pa kailangan kumilos kung kaya namang mag-provide ng Panginoon? Kaibigan, nako, church, ang sinabi dito sa verse na to, in 1 Kings, basahin ko lang ulit, Elisha then left his oxen and ran after Elijah. Let me kiss my father and mother goodbye. And he said, then I will come with you. And number 2, those God uses the most are the ones who hold on to the least. Ano ibig sabihin yan? Sino ito minsan prayer niya, Lord, use me mighty way. Taas ang kamay. Lord, use me in a mightily. Taas ang kamay. Gamitin niyo nga ako sa aking pamilya. Taas ang kamay. Wala. Yes, meron. Lord, gamitin niyo ako sa workplace ko. Taas ang kamay. Lord, gamitin niyo nga ako kung saan mo ako dadalhin. Gamitin niyo nga ako doon. Pero kabataan, church, listen to me. Tingin sa akin. Gagamitin na ng Diyos yung taong merong klase ng attitude or character. Yung willingness and availability. My question to you, are you willing? Yes or no? Yes or no? Parang mahina. Willing ka bang magpagamit sa Panginoon? Yes. Parang ayaw. Yes. Yung totoo. Yes? Available. Taas kami. Are you available? Yes? parang napipilitan na. Sakalin mo katabi mo. Abutin mo nga dali. Willing ka ba? Sabi mo nga, willing ka ba? Sige nga, willing ka ba? Sabi mo, Charles, sakalinin mo sa step. Willing ka ba? Willing ka ba? Okay? Then, balik ka, hawakan mo rin katabi mo. Hawakan mo rin. Available ka ba? Kabataan, church, kabataan na kabataan. Okay? Pakiramdam ko, puro bata nandito eh. Church, alam mo, ang paggamit sa Panginoon, hindi man kailangan maging full-time ka sa church. Sana, yung buhay mo ay maging kagamit-gamit, lalo na, sa call center kung nasaan ka ngayon. Sa place kung saan ka nagtatrabaho. Dahil now, church, tingin sa akin hindi nyo ba alam na rampant na ang immorality? Yes or no? Rampant na rin yung kanyang entitlement, yung LGBTQ? Yes or no? Yes or no? Rampant na rin ang broken family? Yes? Yes? Rampant na rin ang dysfunctional family? At rampant na rin yung mga Kristiyanong masyadong kampante na sila ay okay lang. So sana, church, sana ikaw ay tatayo bilang isang good role model sa kanila. Now, if you read this verse in 1 Kings 19:21, so Elisha left him and went back. He took his yoke of oxen and slaughtered them. Ito pa ginawa niya. He burned down the plowing equipment to cook the meat and gave it to the people, and they ate. And then he set out to follow Elijah and became his servant. Yung binasa ko to, di ko kakayanin to. Sinunog lahat. Now church, tingin sa akin, si Elisha wala ng plan B. Walang plan B, lahat plan A is to follow Elijah. Sa atin, Kristiyano, ang daming plan B. Okay ba yun? Susunod ka ngayon, baka hindi okay, mayroong mga taong difficult people, aayaw ka at babalik ka dito. Yun ang plan B. Nang minsan madalas, maraming Kristiyano, mabinigay ng ministry, magiging okay ako dito, magkukumit ako dito, pag mayroong mga difficulties, challenges, aayaw na. Pero si Elisha, lahat sinunog. Okay, wala na siyang babalikan. That's why it's ridiculous faith. Paano na? At nakakatuwa pa dito, yung baka, kinatay niya, at yung kariton, ginawa niya pang fried. Grabe, pang barbecue. That's why it's ridiculous faith.
And some of us, nako Kristyano na pag Sunday, taas-taas kamay, nagwo-worship every Sunday, pero ewan ko lang pag Monday to Saturday. Tama? Tapos sinasabi pa nila na, Lord, I want to grow, pero walang devotion, so walang pag-aaral ng salita ng Panginoon. Yun ang nakakalungkot isipin. Kamusta ang faith natin? Kamusta yung pagsunod natin sa Panginoon? Tama? And sad to say, most parents, ay nako, hindi nga makapag-give time sa kanilang mga anak eh. And ang problema sa mga parents, magsisihan pa yung mag-asawa. Okay ba yun? And then sa mga couples ngayon, kamusta ang pagsunod ninyo sa Panginoon na alam niyo naman ang tama, pero hindi natin magawa? Ano kaya ang pwede mo i-sacrifice? Question ko sa iyo. Sa pagsunod mo sa Panginoon. Nung sinabi ko, Lord, ibibigay ko na lahat yung goal ko, yung gusto ko sa buhay, sa inyo. Surrender ako, sunod lang ako sa inyo. Now, church, ni minsan, lagi itong sabihin sa iyo, i-remind ko lang kayo, ni minsan, hindi kami nagutom pamilya. Hindi ko naman sinabi magpastor ka. Sumunod ka kung saan ka tinawag. Sumunod ka kung anong dapat mong gawin bilang isang Kristiyano sa trabaho mo. Now, mga kapatid, tingin sa akin, lahat may trabaho, taas ang kamay. May mga trabaho. Okay? Pinag-pray nyo ba yan? Yes or no? Yes or no? Malakas. Ano ang prayer nyo sa trabaho nyo? Jason, tanong kita. Ano ang prayer mo? Na Lord, give me work. Give me a job. Jexel, di ba? Anong pwede kong gawin? Di ba? Now, kaibigan, di sa akin ha, kung hindi mo iset aside yung mga wrong priorities mo, hindi mo masusunod yung anong dapat ipagawa sa'yo ng Panginoon mo. Nagkakaintindihan tayo? Nandyan ka sa trabaho na yan para mag-win ng isang kaluluwa. Isang soul lang. Isang tao lang ang pwede mong dalhin sa Panginoon at ma-mentor mo, ma-disciple mo. Alam mo kaibigan, yung isang tao yan magiging doble at magiging triple sa susunod na taon. Pero, tanong ko, willing ba tayo? Ready ba tayo? Or magaling lang tayo sa hoarding? Or magaling tayo sa prayer, or magaling tayo mag-compromise, or magpanggap na, Lord, okay ako. O Lord, ito ako. Pero hindi, alam mo yun, yung deep inside you, ay hindi talaga sumusunod sa Panginoon, 100%. Now, my question to you, yung faith ba natin, naniniwala ba tayo, nilagay ka ng Diyos dyan, na merong purpose? Yes or no? Na merong dahilan? Yes or no? Laksan nyo, yes? Nandiyan ka ba para magliwanag o nandiyan ka ba para magbigay ng dilim sa lahat? Dahil pinapakita natin ng wrong attitude, wrong character bilang isang Kristiyano. Kamusta ang faith natin? Kamusta yung ating character? Kamusta yung ating paniniwala sa Panginoon? Like Elisha, sumunod siya 100% at dobleng portion o anointing ang ibinigay sa kanya ng Panginoon dahil hiningi niya. No, kaibigan, no, church, karamihan sa may mga nagtatrabaho, alam ko may mga sweldo kayo. Itong church natin, hindi kayo pinipuwer sa magbigay. Yes or no? Hindi kayo pinipuwer sa binibin ng guilty feeling na hindi kayo nagtatides. Wala kaming nilalagay na pangalan. Tama ba o hindi? O hindi rin namin kayo ginigilty na dapat yung pastor nyo, pasweldohin nyo. Hindi namin kayo ginaganyan. You know why? Because alam namin na ang Diyos lang ang kayang mag-provide at mag-bless. Amen? Dahil alam ko namin, kayo ay malalaking Kristiyano na. Yes? Pero kaibigan, sana yung mga sweldo, yung mga finances, yung ability, yung skills na meron tayo ay ginagamit natin para sa kanyang glory lang. Dahil napaka-exit ng buhay. Okay, may nag-post ako, nakita ko si AJ at si Zabi, parang kailan lang ang panahon. Napakabilis. At sana na-realize ko, hindi ko sasayangin yung oras sa pag-train, sa pag-build, sa next generation leaders. Yung campus, yung ministry na meron tayo, yung mga kids zone, binigyan lang tayo ng Diyos ng ilang taon
para i-mold yung mga batang yan. Sana wag natin sayangin. Si Jesus Christ binigay ng 3 taon to develop disciples. Meron pa nga nag-betray, meron pa mga nag-iwan, pero nag-develop siya ng 12 disciples. Kaibigan, life is too short. Amen? Hindi mo alam kung kailan tayo kukunin. Maybe malakas siya ngayon, bukas hindi na. Kasama mo siya ngayon, baka bukas hindi na. Kaibigan, wag natin sayangin yung panahon, yung privilege na ibinigay sa atin ng Panginoon dahil yung reward someday, ibibigay sa atin at sasabihin niya, well done, my faithful servant. Ulitin ulit itong verse na ito. So Elisha left him and went back. He took his yoke of oxen and slaughtered them. He burned the plowing equipment to cook the meat and give it to the people, and they ate. Then he set out to follow Elijah and become his servant. Si Francis, halos magkaedad kami. Matanda lang siya ng 2 taon sa akin. Okay? Nakilala ko siya year 2000. Tama ba, Franz? Or 2001? 1? Si Francis, Kuya Francis noon, bata pa, binata, labing chicks, okay? Kuya, si Ate Dimple niyo, nakilala ko yung 2002. Tama ba? 2 or 1? 3. Kasi pang ilang girlfriend na siya ni Kuya Francis. Nang ibinuo, ano? Anyway. Sa loob ng ilang taon, nakikita ko, tumatanda ako, nakakatuwa. Pag nag-look back kami, pag nag-look back yung buhay namin, even sila Kuya Michael nyo, grabe yung pinagdaanan, pero yung provision ng Panginoon, laging timing. Amen? Kuya Franz, Dims, tama? Si Kuya Francis nyo, nabutas pa ang bungo niya, butas bungo niya ngayon. Okay? Nakakatuwa, at least nakikita mo yung may butas dyan, pwede yung itusok, ganun mo yung okay? Yung utak niya. Kaya minsan, pag nila alam ni Francis, pag tuloy si Francis, ginugulo niya yung utak, hindi mo siya utak ni Francis. Okay? Pero gahing, hindi nagpabaya ang Panginoon. Hindi yung Diyos natin, hindi siya yung basta-basta. Hindi siya, yung tulad ng kanta, reckless love. Actually, hindi siya reckless love eh. Okay? Ang pag-ibig ng Diyos hindi reckless. Okay? Hindi basta-basta. Ibinibigayan at pinagpapaluan niya at pinaghahandaan niya para sa iyo. Church, tingin sa akin. Ano ang ginawa ng Diyos sa iyo? Okay? Ano ang ginawa ng Diyos sa iyo para lang i-ignore ang tawag niya, ang calling mo sa Kanya? Ano ang ginawa ng Diyos sa iyo? Gusto ko isipin ninyo. Ano ang ginawa ng Panginoon sa inyo para lang i-ignore ang tawag niya sa inyo? Ano ang ginawa ng Panginoon sa inyo? Nagkulang ba siya? Nagpabaya ba siya? Sa loob ng ilang taon, para lang i-ignore yung pag-ibig, yung truth, yung grace sa buhay natin. Church, paano pa ang ginawa ng Panginoon sa'yo para hindi natin maibigay yung 100% na pag-serve sa Kanya? At ano ang dahilan natin para lang sundin yung mga excuses natin para hindi magpagamit sa Panginoon? Si Elisha, lahat sinira. The Lord, alam ko, makapangyarihan ka. Alam ko, lahat ng pangangailangan mo, nandyan lagi, iproprovide ninyo. At alam ko, Panginoon, at the end of the day, ikaw pa rin ang haharapin ko. Wala nang iba. Lahat ng mga achievements ko sa lupa, makakalimutan ng tao. Pero Panginoon, yung ginawa ko para sa inyo, habang buhay ninyong iti-treasure at ma-enjoy ko yung reward, kapiling ninyo. Mga kaibigan, tingin ko yung gusto kong itanong sa inyo. Sana pag-usapan nyo, pag mumulay-mulayan nyo sa inyong screen, sabi doon, what security do you need to step away from that will allow you to step toward your destiny? Pangalawa, describe a time when you obeyed God even though you didn't fully understand His directions and what resulted from your obedience. Pangatlo,
What is God asking you to do that you need to obey immediately? That you need to obey immediately. What is your next step? Kaibigan, alam mo ako, pag mayroong pinapagawa ang Diyos sa akin, sana gawin agad natin. Gusto kong makita agad. Gusto kong magiging part agad. That's why yung June 1, excited ako makita yung families ng mga bata ng kid zones, mga disciples, mag-grow. Okay? Yun ang desires namin, especially ng Panginoon. So ano ba yung security na pwede mong i-let go? Okay? Na masyado kayong depende dyan. Ano ba yung mga securities na meron sa buhay niyo dapat nating i-let go at ilipat, palitan natin ng presensya ng Panginoon na kagaya ni Elisha? Okay ba yun? Meron akong gustong sabihin sa inyo, I will end this in one illustrations sa buhay namin mag-asawa. Okay? Ulitin ko lang itong kwentong ito. Noong 2020, excited ako dahil pandemic. Okay? Dahil alam ko magkakaroon ng bakasyon for 1 month or 2 weeks ng closure. Yun ang nasa isip ko. Sabi ko, Han, wow, excited to. Lahat sarado. Sabi ko naman sa sarili ko, God will provide. God will provide. Umabot ang 1 buwan, sarado pa rin. Tama? Umabot ang 2 buwan, sarado pa rin. Yung bahay, tuloy-tuloy, ang bayad, yung yung kuryente, tuloy-tuloy, ang bayad, di naman nag-stop. Tama? Yung utang, lalong lumalaki dahil nagdadagdag ng percent every month. Sabi ko, hindi, God will provide. Sabi ko, nakita ko asawa si Ate Abby niyo, masyado nang aburido. Sabi ko, Han, bakit ka ganyan? Bakit masyado ka atang aburido? Okay? Pwede mo bang ipakita mo sa akin yung magkano ang kailangan natin monthly? Naranasan niyo ba yan? Sino na ganun? Mag-asawa. Pero nag-usapan yung finances niyo, taas. Be honest. Yes, latan. Okay? And then, that time, wala na akong magagawa kasi nga, lahat ng event namin is wala. Ang masaklap pa, nag-invest na kami. Okay? Nang marami. Okay, malaki. So sabi sa akin, upo ka. Kinakabahan ako. Pag sa ate Wabi mo, nagsabi, sige, gusto mo? Sige. Upo kami. Pero kinakabahan ako. Kumuha siya ng papel at scratch na papel. Bahay, ito. Kuryente, ito. Food, ito. Credit cards. Kasi ginamit namin credit cards para sa mga events, sa mga hotel. Ito, lahat. Basta yung overhead namin, malaki. Alam mo, bigla ako ng lumo. Bigla ako na-stress. Anong gagawin ko ngayon? Paano ko i-provide yung aming need? And then sabi ng asawa ko, nung habang pinapakita sabi niya, ano? Wala akong work. Sabi ko, sila atan, may work pa, tama, may work from home. Wala pa rin, wala rin. Sino pa yung mga nag-work from home? And then yung church, halos nawalan ng trabaho, tama? Sino dito na nawalan ng trabaho ng pandemic? I mean, si Francis, nawala kami ng trabaho, Kuya Franz? Nagkaroon siya, okay? And then, sabi ko, anong gagawin ko? Habang nakatuto ko sa laptop, okay, sabi ni Lord, John, may laptop ka. Sabi ko, o nga no, may laptop ako. May Photoshop ka. O nga no, may Photoshop ko. Ang problema, how? Hindi ako marunong. Sabi ko, paano gamitin ang Photoshop? That's why nag-enroll ako, mga kapatid, sa isang university. Kilalang kilala ng buong mundo. YouTube. Okay? YouTube University. Pinag-aralan ko lahat and then God gave me one client na hanggang ngayon naging faithful sa akin. Faithful sa akin, baliktad ano? Hanggang tuloy-tuloy. And church, for how many months wala ring school, nag-operate lang kami ng online, nakokonti. Pero God is good. Kasi hindi nagkulang ang Diyos sa amin. Na hindi kami nagbalimos. Tapos ito, dinadaan-daanan lang kami. Walang supot. Okay? Sabi ko, ano po yan? Ano yun? Yung pinamimigay? Yung ayuda? Kami po, wala. Okay. Sabi ko, Lord, kayo bahala mag-provide.
Alam mo, doon pinatunayan, pag ikaw nakafocus lang sa Panginoon, hindi doon sa mga nanggugulo doon sa paligid mo, alam mo, bibigyan ka ng Diyos ng peace of mind. In church, sasabihin ko sa inyo, may kasamang yabang, lahat ng utang na napakalaki na bayaran sa tulong ng Panginoon. Pwede ba yung palakpakan? Dahil sinabi niya doon sa pangako niya, once, sabi ni David sa Psalms 37:25, lagi ito narinig sa akin, panghawakan niya yan. Once I was young, now I am old, never sinned, the righteous forsaken, nor their children begging for bread. Kabataan at church, kabataan, mga bata pa kayo, wag na wag kayong mag-rely sa income nyo lang ngayon. Wag kayong mag-rely sa company na kung nasan ka ngayon. Mag-rely ka sa Panginoon. Alam mo kabataan, kaibigan, alam mo kung yan ang mindset natin, kung yan ang faith natin, no, look at me. Tingin sa akin. Kahit na anong liit at laki na meron ka, magiging blessing ka pa rin doon sa mga taong nasa paligid mo. Amen ba yon? Alam mo kabataan, kaibigan, mga church, huwag ka lang humindi sa calling kung saan ka tinawag ng Panginoon. Nandito tayo, hindi lang para yumaman, hindi lang para sumikat, hindi lang para, alam mo yon, magkakaroon ng mga bagay na gusto natin. Nandito tayo kasi inire-ready tayo ng Diyos sa forever, sa eternity, na kung saan may enjoy natin siya at yung ating reward. Kaibigan, natutunan ko sa K-drama. Pag may problema, punta ka lang sa bintana mo at babagsak ang snow. Ganun ka lang, sabi ko sa asawa ko, pag umanon na ako, ibig sabihin, may problema ako. Masasalo ninyo yung dahon ng sakura, ba tawag doon? Ng bulaklak. Okay? Eksakto. Lagi na lang. Sa K-drama, sa Queen of Hearts, Queen of Hearts, nabanggit ko to. Queen of Tears pala, sorry. Ang daming lesson doon. Alam mo, focus lang tayo kung ano nang dapat. Okay pa ba yun? Sabi mo sa katabi mo, focus ka lang. Improve natin yung ating faith. Huwag tayong ma-survive. Dapat ang ginagawa is striving, not surviving. Thriving. Sabi mo nga, thriving. Magkaiba ang surviving sa thriving. Okay pa ba yun? Ridiculous faith. Like Elisha. But first, now, tingin sa akin, question ko, ano yung bagay na dapat nating i-let go sa Panginoon upang maging kagamit-gamit ka pa 100% sa kanyang ministry? Let's pray. Father,